Magandang araw! Welcome sa ating new normal virtual classroom. Handa na ba kayo? Halina tayo mag-aral. Ako nga pala ang inyong magiging guro sa ikatlong baitang na si Ma'am Jane. Sa ating aralin, ako at ikaw ay magsasagawa ng mga hugis at kilos ng katawan. Magpapakita ng mga kasanayan sa paggalaw bilang pagtugon sa mga tunog at musika. Makikibahagi sa masaya at kasiyasiyang pisikal na mga gawain. Tingnan ang mga larawan sa bawat letra. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng wastong pagtayo? Magaling! Ang larawan sa letrang C ang nagpapakita ng wastong pagtayo. Ang pagtayo ang isa sa mga pangunahing natural na galaw na ginagawa natin sa araw-araw. Katulad ng pag-upo, ang mga galaw na ito ay nararapat nating gawin ng wasto upang mas maging aktibo sa kahit anumang pisikal na aktibidad na ating gagawin. Tingnan ang mga larawan. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng wastong pag-upo? Tama! Ang tamang sagot ay titik B. Ang pag-upo ay isang pangunahing pagkilos ng tao at posisyon sa pamamahinga. Ang bigat ng katawan ay suportado, lalo na ang puwit sa pakikipag-ugnayan sa lupa o anumang pahalang na bagay kagaya ng upuan. Mga bata, alam niyo ba ang awiting ito? Sit down, we're rocking the boat. Sit down, you're rocking the boat. Halika, tagalogin natin. At lagyan natin ng wastong kilos at galaw. Handa na ba kayo? Isinagawa habang umaawit? Tama! Nasiyahan ba kayo sa mga kilos at galaw na inyong isinagawa? Magaling! Ang pag-upo ay isang pangunahing pagkilos ng tao at posisyon sa pamamahinga. Ang kaalaman sa mga pangunahing posisyon sa pag-upo ay makatutulong upang makasagawa ng iba't ibang kilos at hugis. Narito ang mga mabubuting maidudulot kapag wasto ang pag-upo. Una, makapagpapahinga ng mabuti at magiging komportable. Ikalawa, mas magandang tingnan kapag nakaupo ng maayos. Ikatlo, makatutulong na magkaroon ng tigas ng katawan. Ang pag-upo ay nakagagawa ng iba't ibang posisyon. Tingnan ang sumusunod na larawan na nagpapakita ng iba't ibang posisyon sa pag-upo. Long sitting. Long sitting rest. Stride sitting. Hurdle sitting. Side sitting. Heel sitting.
Tuck sitting. Hook sitting. Cross sitting. Frog sitting. Tukuyin kung anong posisyon ang isinasagawa ng bawat larawan. Ang tamang sagot ay stride sitting. Ang tamang sagot ay frog sitting. Ang tamang sagot ay hook sitting. Ang tamang sagot ay long sitting rest. Ang tamang sagot ay hurdle sitting. Magaling! Binabati ko kayo! Para sa gawain isa, buksan ang inyong module sa pahina 7 at sagawa ang iba't ibang posisyon sa pag-upo. Narito ang pamantayan at deskripsyon para sa pagpupuntos. Nagawa mo ba ito ng wasto? Mahusay! Binabati kita! Para sa gawain 2, buksan ang inyong module sa pahina 8 at isagawa ang sumusunod na gawain na nagpapakita ng wastong pag-upo. Sa puntong ito, ikaw ay re-rate ng iyong mga magulang at narito ang pamantayan at deskripsyon para sa pagpupuntos. At para sa karagdagang gawain, iyong subaybayan ang oras ng haba ng iyong pag-upo sa isang linggo gamit ang orasan. Gamitin ang template na makikita sa inyong module sa pahina 10. Magaling! Napagtagumpayan nyo ang mga gawain. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Binabati ko kayo. Muli, ako si Ma'am Jane. Paalam!